Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Sabado, Mayo 2 na po tayo, 2020 mga kaisyo. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera, para sa palatuntunang Issue Balita. Siyempre dito pa rin po yan sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At siyempre patuloy po tayo sa pagtalakay ng mga maiinit na isyu. At siyempre sa mga napapanahong balita. At mamaya ng konti, antabayanan po natin ang pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers na patuloy po sa pagkalap ng mga balita at mga impormasyon para maihatid namin sa inyo mga ka-issue. At syempre, nandyan din po yung ating mga news correspondents mula po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. At antabayanan po ng konti, Antabayanan po natin. Mamaya ng konti, makakausap po natin at kukumustahin po natin ang mayor po, ang kagalang-galang na mayor dyan po sa bayan ng Victoria, lalawigan po ng Laguna, Walang iba kundi si Mayor Francisco Almeida ng bayan po ng Victoria, para kahit papano alaman po natin ang kalagayan nila doon, diyan po sa Victoria, Laguna. Alam natin maraming itik dito, At siyempre mga ka-isyo, alamin po natin sa kanya kung ano po yung kalagayan ng kanyang bayan, diyan po sa Victoria, Laguna. Okay, mga ka-isyo, antabayanan po natin yan, At ngayon po ay nasa linya na po ng ating telepono ang kagalang-galang na mayor ng bayan ng Victoria sa lalawigan po ng Laguna. Mayor, magandang umaga po. Ano yan ba? Hello, magandang umaga. Yes, Mayor, magandang umaga po. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. At siyempre dito po sa J101.5 FM. At ito po ang inyong makakasama, Dante Abrera po. Good morning po, Mayor. Magandang umaga, Dante. Okay. Sir, kukumustahin lang po namin, Mayor, dahil siyempre, alam naman po natin, sa ngayon po ay panahon ng krisis, po. Kumusta po kayo dyan, Mayor, at ang ating pong mga kababayan dyan sa Victoria, Laguna? Ay, dito naman po ay kontrolado po namin ang aming bayan. Mm-hmm. At yung pong aming mga naging pasyente, hindi na po nadagdagan. Wow. Salamat. Lahat po ay pagaling na dahil malalakas sila. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun. Ilan po ba yung naging biktima sa inyo dyan, Mayor? Bali, 6 po sila. Yung isa ay nasa Global Hospital. Opo. Yung 4 po ay nasa San Francisco Integrated National High School. Opo. Gitigisa po silang kwarto doon. Ayun. At yung isa po ay nasa sariling bahay dito sa Barangay San Roque. Ayun. Na solo po niya yung second floor nung bahay nilang mag-asawa. Ayun. Ay, kumusta naman po? Meron na po bang mga nag-negative? Mayor, meron na po bang nag-negative sa kanila? Pwede po. Hello? Hello. Mayor, meron na po bang nag-negative doon sa mga positive nating mga pasyente dyan?
4 days pa lang po silang na-swab. So, Ah. hopefully, baka sa Monday lumabas na yung resulta. Okay, oo. Sana naman na para kahit papano hindi naman nagdagan, at least gumaling na po sila. Ano? Ayun po, pinapanalangin ko Oo. sa Panginoon. Sana yung lahat po lang aming naging pasyente ay mag-negative na. Yun. Oo. Ay, kumusta naman po ang distribution ng SAP? Wala po bang problema, Mayor? Ang pong naging problema dahil po sa totoo lang kulang yung binasak. Opo. So, doon po nagkakaroon ng inggitan. Aha. Hindi po nakasama, siyempre po ay nagreklamo. Mhm. Hindi po nawawala yan dahil sa ganitong sa kakulangan kasi Opo. ng nagkaloob ng ating DSWD, kaya po nangyayari yun. Mhm. Pero sa awa po ng Panginoon, nakaraos na naman po lahat na. Wow. Lahat ng po, lahat ng binigyan ng SAC ay natanggap na yung ayuda na 6,500 ng ating DSWD. Opo. Balita ko at Mayor, kung sakali, may mga ginawa ba kayong alternatibo doon po sa mga hindi nakatanggap ng tulong mula sa SAP? Magkakaroon po ako ng tinatawag na third wave. Mhm. Ito po ay bibigyan namin lahat ng isang kabang bigas at 500 piso yung po hindi nakatanggap ng SAC at saka yung 4-piece at yung senior citizen na may payout ay hindi na po bibigyan. Yun lang pong hindi nakatanggap ng SAC Aha. at yung may 4-piece at yung senior citizen na may payout, sila lang po ang hindi makakasama. The rest po ng household, lahat po ay hindi pipiliin. Kahit po middle class ay kasama sa ibibigay na isang kaban at 500 piso ng aming LGU. Wow, magandang balita po 'yan, Mayor, dahil kahit papano mahihibsa naman yung kanilang mga pangangailangan, ano po? Opo, ako po inaawa din sa kanila. Talagang gipit na hirap na sa ating lockdown. Mhm. Ayun. Oh, malaking bagay po 'yan, Mayor. Patulong po ng aming sanggunian. Opo. Nagawa po namin ng paraan na pondo na magkaroon sila ng ayudang ganito. Ayun, okay. Mayor, kumusta naman po ang peace and order sa inyo dyan? Wala naman po bang mga matitigas ang ulo? Marami pa rin po. Sa Tutunay po, kami 30 ang nahuli ng pulis namin sa violating curfew. Ayun. Oho. Pero mga minor lang po yung kanilang mga kaso? Ay puro curfew po yun pagka sa gabi nahuli. Mhm. Ano pong ginagawa nyo ano pong ginagawa ng kapulisan natin kapag nahuhuli at na-curfew sila? Ang multa po ay 1,000 piso Aha. sa first offense. Sa second offense, 3,000 at sa third offense ay 5,000 na may kasama pang kulong. Ayun. Sigurado naman kahit papano madadala-dala na yung mga nahuhuli. Ano po? Kasi ito naman yung ginagawa namin para sa kanila din. Yes, opo. At sa kapakanan po ng lahat. Opo. Mhm. Nabuho naman po ng maganda dahil hindi na kami nadagdagan ng patient. Ayun. Kasi nakontrolan nyo kaagad ano po? Opo. Kaya Tama. tuloy na yung basa at halos isang buwan ng mahigit na hindi na nadagdagan po yan. Ayun. Listo talaga kayo, Mayor, at ang inyong mga kasamahan dyan. Talagang naagapan kaagad, ano ho? Ayun. Kaya po. Mayor, may mga bago po ba kayo mga municipal ordinance sa ilalim po nitong ating krisis ngayon? Kami po ay nakagawa ng mga executive orders. Mhm. Nagmula po nung March 15 hanggang sa ngayon, ay nakagawa po kami ng 26 na executive orders. Ayun. Malaking bagay po 'yan para kahit papano talagang ang ating mong mga kababayan ay talagang mapasunod doon sa mga ordinansa na 'yan. Opo, ito po yung mga ordinansa na talagang dinisenyo namin. Inadapt po namin ito sa mga executive orders ng national at saka mga guidelines po ng Department of Health at ng DILG. Ayun. Yeah. Talagang pinaghalo-halo pala na talagang malaking bagay po 'yan, Mayor, dahil kahit papano para naman yan naman po ay para sa kabutihan ng lahat ng mamamayan diyan po sa inyong bayan ng Victoria. Ano po? Opo, agad eh. Ayun, Mayor, hindi po ba naapektuhan? Kasi alam ko na sikat po ang Victoria sa
mga itlog at mga kinulob na itik. Hindi po ba naapektuhan yung inyong industriya, Mayor? Hindi po naman. At patuloy po ang nasabing industriya sa aming bayan. Mhm. At ang aming po mga dealer ng mga itlog ay nagdi-deliver kung saan sa bayan para matugunan po ang pangangailangan ng mga mamamayan ng pangangailangan sa itlog. Opo. Lalo sa itlog na maalat. Mhm. Yun po. Ayun. Ayun. Ibig sabihin, Mayor, kung kayo po ay may mga panawagan at may gustong sabihin sa ating mga kababayan, nasa inyo po ang pagkakataon, Mayor, para sa ganon, masabi po natin sa ating mga kababayan at kung may mensahe po kayo sa ating national government. Opo, kadati sa totoo lang po, ako sumulat na sa DSWD Opo. National. Ako po ay humihingi ng karagdagang sa kanila kasi po talagang kulang na kulang po yung binigay sa amin. Mhm. Kasi ang pinapatihan po ng ating national ay yung 2015 na database. Mhm. Mhm. Ang loob po ng 5 taon, napakalaki po ng pinagbago. Opo, opo. At laki ng dinagdag na household po ng aming bayan. Halos nasa 3,000 po ang dinagdag na household ng Ayun. aming bayan. 2015. Kasi sa 5 taon, Mayor, sigurado marami diyang mga nagpakasal sa loob ng 5 taon na yan. Di po ba? At marami po dyan yung mga galing sa ibang bayan na dyan na po nanirahan sa inyong bayan. Marami din po nag-migrate dito kasi nag-open po rito ng mga subdivision. Ayun. Mhm. Hindi po, ay maraming nag-migrate ng mga nakabili ng house and lot. Mhm. Kaya ganun. Kaya Ayun. lalo po lubo ang bilang. Ayun. Kaya dapat updated po dyan ang DSWD. Ano po? Para walang problema ang katulad nyo. Ang mga LGUs, ano po? Dito lang po sa aming bayan, ibig ko pong pasalamatan ang lahat po ng frontliners na buong giting na tumupad sa kanilang tungkulin. Araw at gabi po ay hindi kami nawawala ng frontliner sa aming mga checkpoint. Mhm. Sila naman po ay pinapadala namin ng pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, at marami din po ako mga kababayan na nagdo-donate din po ng pagkain sa kanila. Ayun. At Oo. ibig ko na po samantalahin din ng pagkakataong ito, Opo. upang salamat po sa NGCP na nagbigay po ng malaking tulong dito sa aming bayan. Mhm. Bigas at mga dilata po ang kanilang ibinigay. Napakarami po. At sa akin po mga kababayan na nag-donate ng cash, ng bigas, ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa kanilang lahat, sa kanilang naitulong upang malabanan natin ang COVID-19. Ito po ay nagbigay ng magandang resulta ang pagtitiis ng ating pong mga frontliners Mhm. at ang pakikipagtulungan ng kapulisan at ng fire department. Pinapasalamatan ko rin po sila, ang aming pong sangguniang bayan na tumulong din po sa atin upang mapaglabanan ang virus na ito. Sa akin po mga kababayan na ako po ay nananawagan sa mga lumalabas pa rin po na hindi otorisadong lumabas. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Huwag po kayo lumabas pag hindi kailangan. Meron naman po tayong otorisadong isa sa bawat pamilya na binibigyan ng quarantine pass. At sa gabi po ay talagang bawal na po dahil sa curfew natin. From 6 p.m. to 6 a.m. yan po yung ating curfew. Mhm. At yung 6 a.m. to 6 p.m. naman, yan po yung quarantine Ayun. pass ang gamitin. Mhm. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Kami po ay ginagawa namin ng lahat para kayo matulungan. Alam namin kayo ay hirapan na dahil nawalan kayo ng mga hanap buhay. Konting tiis na lang po, baka sakaling hanggang May 15, matapos na po ang lockdown. Maraming salamat po mga kababayan ko dito sa Victoria, Laguna. Asahan po ninyo ang inyong mayor, laging naglilingkod para sa inyo. Kaya lagi pong sinasabi, ang inyong po mayor ay inuuna ang bayan muna bago ang sarili. Okay. Maraming salamat po sa iyo, Mayor. At sana lagi tayong pagpalain ng Panginoon Diyos para kahit papaano laging malakas ang ating katawan. Ano po? At ayun, mabuhay po kayo, Mayor. At ingat po kayo. Ayun, medyo nalubat si Mayor Okay. Nalubat si Mayor. At mga kaisyo, ang ating pong nakapanayam ay si Mayor Francisco
Almeida ng bayan po ng Victoria, mga kaisyo. At tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan, sa ating palatuntunang issue balita. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At syempre, dito pa rin po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At patuloy po tayo sa ating palatuntunang issue balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At magandang umaga nga po pala sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Kaya Miss Heidi Rabulan, magandang umaga po. At siyempre ang ating kumpadre, talagang laging suking-suki natin si paring Leo, Laurel. Diyan po sa San Pablo City, magandang umaga sa inyo dyan, At siyempre magandang umaga rin po kay Miss Rebecca Guanzon. Good morning at sa inyo pong mga pamilya, mga kaisyo. At siyempre, sa ating pong kaibigan, si Ginoong Henry Casper. Good morning po. At sa inyong pamilya, ingat po kayo, At doon po sa ating kumpare pa rin, sa mag-asawa, kila Mr. and Mrs. Jack Moiga at kay Maring Jane Moiga, dyan po sa San Pablo City. Good morning! At syempre, dyan po naman sa Los Baños, Laguna, good morning po kay Eddie Boy. Kay Eddie Boy ng Mayundon, dyan po sa Patay na Rilis, Los Baños, Laguna. Okay, mga ka-issue, narinig po natin kanina, sayang nga lang at naputol tayo, naputol po ang aming pag-uusap ni Mayor Francisco Almeida ng bayan po ng Victoria, Laguna, lalawigan po ng Laguna yan. At siyempre, nalaman po natin ang kanilang kalagayan doon. At pwede namang balikan natin si Mayor Almeida sapagkat hindi po siya nakapagpaalam sa ating mga kababayan. Kaya lang nga pala, ang problema, lobat nalubat si Mayor, Okay, sa ibang pagkakataon Mayor Almeida, sana po ay mabuo natin, Marami pa po sana tayong mga pag-uusapan, At good morning nga pala, magandang umaga po sa pamilya ni Insan Ole Sardo Abrera. Good morning po sa inyong lahat dyan at sa inyong pamilya. At siyempre kay Jingjing Miranda. Morning! Magandang umaga! At maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating palatuntunang issue balita. At siyempre, dito pa rin po yan sa J101.5 FM Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At mamaya ng konti, mga ka-issue, ibibigay po natin ang mga napapanong issue at mga balita. At siyempre, ang ating po palatuntunang issue balita ay hatid po sa inyo
sa kagandahan loob ng Abreras Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, tibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kumpleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abreras Chibugan Catering Services niya. Abreras Chibugan Catering Services. Mga kaisyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friendsdan brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friendsdan brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Friendsdan brake banding and clutch relining. Kaya tandaan, Friendsdan brake banding and clutch relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunang Issue Balita. At siyempre dito lang po yan sa J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Ngayon po ay Mayo 2, 2020 mga ka-isyo, araw ng Sabado ho. At narito na po ang mga napapanong isyo at mga maiinit na balita. Mass gathering sa General Community Quarantine. Binawi po ng Interagency Task Force. Karapatan ng mga manggagawa. Pinahalagahan ng gobyerno. Samantala, 106 na po na pasahero lamang sa kada train ng MRT at LRT mga ka-isyo ho. Magandang balita. Halos 10,000 inmates napalaya na po sa gitna ng COVID-19 crisis. Oh. Ang mga balitang yan, mga ka-isyo, ay hatid sa atin sa kagandahan loob ng Abreras Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at
dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, tibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Chibugan Catering Services niya. Abrera's Chibugan Catering Services. Abrera's Chibugan. Abrera's Chibugan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. At dito pa rin po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Aha, mga kaisyo, ulitin po natin yung ating mga ulo ng ating mga balita. Mass gatherings sa General Community Quarantine. Binawi po ng Interagency Task Force. Karapatan ng mga manggagawa, pinahalagahan ng gobyerno. 106 na po na lamang ang pasahero kada train ng MRT at LRT. At samantala, isang magandang balita, halos 10,000 po na image ang napalaya sa gitna ng COVID-19 crisis. At mga kaisyo, narito na po ang kumpletong detalye ng ating mga balita. Binawi na po ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang nauna nitong desisyon na payagan ang mass gatherings sa mga lugar na sakop ng General Community Quarantine o GCQ. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagaman at inaprubahan ng Interagency Task Force, kamakalawa ang religious at work-related mass gatherings basta't panatilihin ang 2 metrong distansya ng bawat tao, pero pinutakti naman ng reklamo. Pinadala po ang mensahe ng mga governors sa akin na galit sila. Sabi ko, huwag kayo sa akin magalit dahil hindi ko po desisyon na personal iyan. At kinonsidera naman po iyan, sabi po ni Roque. Oo nga naman. Kasi alam nyo mga kaisyo, yung pong ating mga yung pong mga nasa local governments o sa mga LGUs, alam na alam po nila ang mangyayari kung sakali nga naman na bigla pong magdidikit-dikit ang ating mga kababayan. Kahit pa ba sabihin may social distancing, minsan po marami nakakalimot. Kaya nagkaroon po ng mga reklamo ang mga LGUs at siyempre mga governors na nagreklamo sila na sana po ay bawiin daw. Kaya binabawi po ng ating pong Interagency Task Force yung pong kanilang mga sinabi dati. Pwede rin daw po gamitin muna ang personal na komunikasyon
at relasyon sa Panginoon sa panahon ngayon. Yun po ang paliwanag ng ating pong presidential spokesperson Harry Roque. Ho. Samantala mga kaisyo, tiniyak po ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa ng pamahalaan ang lahat na para sa mga pangangailangan at karapatan ng mga manggagawa at lalo pang maitaas ang dignidad ng mga nasa sektor ng manggagawa. Sa mensahe po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng Labor Day kahapon, pinaalalahanan din nito ang business sector na makiisa sa responsibilidad na mapabuti ang buhay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng matatag na career opportunities at makataong working conditions. Sinabi pa po ng Pangulo na ang mga manggagawa ang pundasyon ng pag-asinso at paglago ng bansa. Kilala rin anya sa buong mundo ang galing sa trabaho at kasipagan ng mga manggagawang Pilipino. Sa huli ay sinabi pa ng Pangulo na umaasa siya na makakamtan ng bawat Pilipino ang bunga ng kanilang pinagtrabahuhan na magiging daan para mas produktibo at marangal na pamumuhay. Samantala mga kaisyo, 100 at 6 na pong pasahero lang sa kada train ng MRT at LRT. Ayon po yan sa Department of Transportation, no? Lilimitahan lang ng 160 bawat train ang pasahero sa Metro Trail Transit at Light Trail Transit sa sandaling makabalik na ito sa operasyon. Inihayag po yan ng Department of Transportation na kahit sa ma-lift ang mga umiiral na enhanced community quarantine sa Metro Manila ay kailangan pang magpatupad ng limitasyon sa mga pasahero sa MRT at LRT. Ito ay para matiyak ang social distancing sa mga loob ng train at maiwasan ang siksikan. Inaasahang magbabalik ang operasyon ang MRT at LRT makatapos ng pag-iral ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Samantala mga kaisyo, isang magandang balita naman po. Sapagkat halos 10,000 image po ang pinalaya sa panahon umiiral ang Enhanced Community Quarantine sa Luzon at iba pang lugar sa bansa. Ayon sa Korte Suprema, sa datos po ng Supreme Court, may kabuuang 9,731 persons deprived of liberty o PDL ang napalaya mula pa noong Marso 17 hanggang Abril 29 sa naturang bilang na 2,082 na bilanggo ang mula sa Metro Manila at 4,657 sa buong Luzon at
1,072 mula po sa Visayas at 1,920 sa Mindanao. Una rito mga kaisyo, sa inilabas ng Administrative Circular 38-2020 ni Chief Justice Diosdado Peralta, ipinag-utos po nitong babaan ang piyansa at recognitions para sa mga mahihirap na PDL na nililitis sa mga kasong may parusang pagkakulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 20 taon para mapaluwag ang mga kulungan. Sa pamamagitan nito, napalabas ang mga matatandang bilanggo at yung mga may kondisyong medikal na madaling madapuan ng virus. Para naman po sa mga PDL na may parusang 6 na buwan pababa na pagkabilanggo, maaari itong palayain sa sarili nitong recognitions o hindi na kailangang isailalim sa kustodiya ng sinuman. Pero nilinaw ng taasang hukom mga kaisyo na hindi sakop ng kautusan ang mga convicted PDLs. Samantala, pinaluwag naman po ng Department of Justice ang mga panuntunan sa aplikasyon ng mga parol at executive clemency para mapabilis na rin ang pagpapalaya sa mga kwalipikadong image. So yan, magandang balita po yan, no? Doon sa mga may kamag-anak na mga bilanggo, marami pong nakalabas na ngayon, ha? Isipin nyo, kahit papaano mga kaisyo, ay halos sa 10,000 na po ang napalabas at nakalaya na ngayon. At payo naman natin doon sa mga napalaya, kung ano man po yung inyong mga kaso, dapat naman, huwag na ninyong uulitin para hindi na po kayo makulong uli, no? Okay, yan po ang ating mga balita. At magandang umaga po sa ating mga kasama, no? At siyempre, good morning nga pala si Paring Nanding. Ha? Nanonood pala ngayon. Good morning sa iyo, Kananding. Diyan po sa Los Baños, Laguna. Happy birthday kay Bubot today. Oy. Happy birthday. Mukhang malaking handaan yan, ha. Kaya lang may tayo enhanced community quarantine. Kaya kahit papano nakatipid kayo ngayon, Paring Nanding, ha. Okay, happy birthday to Miss Bubot Asiro Salazar ng Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna. Oy, happy birthday, ha. At good morning. Ingat-ingat kayo dyan, ha. Okay mga kaisyo, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang isyu balita. At dito pa rin po yan sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. At patuloy po tayong nag-aantabay sa mga pag-uulat mula po sa ating mga isyu balita patrollers mula sa labas ng ating himpilan mga kaisyo. At siyempre sa ating mga news correspondents na mag-uulat ngayong araw na ito sa ating palatuntunang isyu balita. At patuloy nga pala tayong nananawagan sa ating mga kababayan. Panatilihin po ang kalinisan ng ating katawan. At siyempre, kumain po tayo ng mga masusustansyang pagkain. At siyempre, ingat-ingat lang po sa lahat ng pagkakataon. Okay mga kaisyo, may pag-uulat po tayo mula sa labas ng ating himpilan, sa ating issue balita patrol number 12. Alben Gonzales. Alben, good morning. Go ahead. Good morning, Sir Dan. Okay. Ito po aking pong pag-uulat ngayong araw na ito.
ang pamahalang bayan ng Alamins, Laguna ay naglabas ng bagong schedule at mga patakaran para po sa kaalaman ng lahat. Pero po tayong pagbabago sa pangunahing pamilihan ng lungsod ng Alamins, Laguna. Sa lahat po ng mamimili sa bayan ng Alamins, Laguna, ay meron po tayong guidelines na sa pamimili sa nasabing lungsod. Ipapatupad po ito sa araw ng Lunes, May 4, at nandito po ang mga schedule ng bawat barangay. Barangay 1 at Barangay 2, Monday. Barangay 3, Barangay 4, Tuesday. Barangay del Carmen, Barangay Sinuan, Wednesday. Barangay San Andres, Barangay San Ildefonso, Thursday. Barangay San Agustin at Barangay San Benito, Friday. Barangay San Miguel, Barangay San Roque at Limao, Saturday. Barangay San Gregorio, Barangay Santa Rosa, Barangay Palma, Sunday. Ito po ay upang maiwasan ang pagdami ng tao sa nasabing pamilihan. Dahil sa umiir pa rin ang ating ECQ o Enhanced Community Quarantine sa ating bayan. At hanggang ngayon, COVID-free pa rin ang ating nasabing lungsod. Mula dito sa labas ng himpilan, ito ang Issue Balita, Patrol number 12, Alvin Gonzalez, Issue Balita. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita, Patrol number 12. Alvin Gonzalez, mula po sa labas ng ating himpilan, no? At okay mga ka-issue, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan, no? At syempre, habang nag-aantabay po tayo sa pagbabalik po ng ating mga issue balita patrollers, at kahit papano ay nag-aantabay pa rin po tayo sa mga pag-uulat pa rin po ng ating mga news correspondents mula sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, mga ka-issue, At kanina nga pala, nakapanayam natin na si Mayor Almeda ng Victoria, Laguna, at at least nalaman natin ang kalagayan sa ngayon ng Victoria, Laguna. Malaking bagay po yan, mabuti na agapan nila yung 6 na nagpositibo. Sa ngayon po ay hinihintay na lamang nila na magnegatibo. Kaya congrats po sa mga taga Victoria, Laguna, sapagkat listo po at mabilis umaksyon ang inyong mga nanunungkulan sa bayan dyan, sa pamumuno po ni Mayor Francisco Almeda. At marami pong marami po uling nagre-request sa ating awitin, mga ka-issue. At alam naman natin, hindi naman natin bibiguin itong ating mga viewers at mga listeners na mabigyan ng mapatugtog ang ating awitin, sapagkat siyempre ito po ay pinasasalamatan natin sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa ating awitin at sa ating programa na rin, Okay, ang awitin pong ito, mga ka-issue, ay para sa inyo lahat. Para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nangalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay.
magbago ng pasya dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin pilit. Mapansin mo lamang ang damdamin ko. Ako para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nakalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal ka. Lahat ay aking gagawin pilit. Mapansin mo lamang ang damdamin ko, kahit ngayong malayo ka. Sa puso ko'y ikaw pa rin, sinta, ang aking ibigin at laging hahanapin. Huwag ka lang mawawala sa aking piling. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin gilid. Mapansin mo lamang ang damdamin ko. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. Para sa ating, siyempre, dito lamang po yan, sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At binabati nga pala natin, mga ka-issue, ho, yung pong mga miyembro ng Solidarity Riders Club, nationwide po yan, no? At siyempre, ang founder po niyan ay yung pong ating Issue Balita Patrol, number 12, Alvin Gonzales, oh. At siyempre, marami po siyang mga chapters.
Kaya yung mga chapter president po ng bawat bayan o bawat lalawigan ay binabati po natin na isang magandang umaga. At syempre, yun po yung ating mga magiging news correspondent. Malaking bagay po yan dahil sila po ay may mga motorsiklo. Bilang rider, mas mabilis po makakuha ng mga balita yan. Kaya yan po yung ating dapat na makasama dito sa ating programa, mga kaisyo. Okay. Magandang umaga nga pala sa ating partner, kay Lieutenant Colonel John Arcio, kay Lieutenant Colonel Janet Chavez Arcio ng 4th RCDG, at siyempre, siya po yung batalyon commander ng 403rd Ready Reserve Battalion. Good morning. Good morning, partner. Good morning, partner. Turnover of command ni Colonel Jing Sarsadilla today. Ay, ngayon pala. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kaisyo, At siyempre, sa ating kaibigan at ang group commander po ng 4th RCDG na ngayon po ay may turnover, may turnover of command ni Colonel Jing Sarsadilla. Sino kayo makakapalit? Okay, alamin po natin yan mamaya at sa mga susunod na araw malalaman po natin kung sino po yung magiging kapalit ni ito po masipag na na group commander, si Colonel Jing Sarsadilla. At antabayanan po natin sapagkat turnover po ngayon kung sino po yung makakapalit. Kaya okay, good morning po sa inyo dyan sa 4th RCDG. At nandyan din po ang ating partner. Walang iba kundi si Lieutenant Colonel Janet Chavez Arcio. Good morning po, partner. At mga kaisyo, siyempre sa isang araw muli po natin siya makakasama, At ngayon lamang ay siyempre medyo busy sapagkat bilang isang batalyon commander, malaki po kasi ang responsibilidad ng ating partner. Pero huwag kayong mag-alala, mga kaisyo. Siyempre, sa mga susunod na araw, sigurado makakasama na natin siya, Dahil ayun lang kasi, talagang kaya pasensya na po kayo doon sa ating mga viewers at mga listeners na pansamantala hindi po natin nakakasama ang ating partner sapagkat ngayon po ay marami siyang mga minumonitor, sapagkat sila po yung mga nasa frontliners, Kaya ingat-ingat lang po kayo. Mabuhay po kayo, Colonel Arcio. At alam namin na talagang hindi man namin kayo nakakasama dito sa ating himpilan, ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Medyo mas risky nga yung kanilang ginagawa ngayon, sapagkat sila po yung mga frontliner. Siyempre, hindi naman po pwede na hindi siya lalabas sapagkat siya yung batalyong commander, Okay, kaya binabati na lang natin ang isang magandang umaga at sana laging pagpalain ng Diyos, para laging malakas ang ating katawan. At siyempre, binabati rin po natin lahat po ng mga frontliners na handang magbuwis ng kanilang mga buhay, alang-alang lang po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya dapat po saluduhan po natin ang mga frontliners sapagkat sila po ay patuloy na naglilingkod sa ating bayan, kahit po nalalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay, sapagkat alam naman natin napakarami pong mga doktor na umanaw dahil po sa pakikipaglaban at pagiging pagtupad po sa kanilang mga tungkulin bilang isang frontliner, At siyempre, diyan nga tayo saludo, mga kaisyo, Kahit alam nilang yung kalaban nila ay hindi nakikita, pero bigla na lang nararamdaman. Pero
po kahit papano, sila po ay patuloy na lumalaban. Kaya saludo po kami sa lahat po ng mga frontliners, ano? At siyempre dyan po sa mga kasamahan natin na nasa checkpoint ngayon, ano? At binabati rin po natin ang isang magandang umaga, si Lieutenant Colonel Rapi Torres, oh. Siya po yung Force Commander diyan po sa First Laguna Provincial Mobile Force Company diyan po sa Barangay Bitin, ano? At siyempre ang kanyang mga kasama dyan. At siyempre yung mga kasamahan po natin sa Advisory Council. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil tayo po ay patuloy sa paglilingkod na sa ating mga kababayan, alam nyo mga kaisyo, ako nga minsan halos hindi na rin makauwi ng aming bahay, ano? Dahil talagang nakatutok din po tayo dito po sa ating istasyon para kahit papano makapaglingkod po tayo ng tuloy-tuloy, ho? At binabati nga pala natin, no, yung mga action man ng mga barangay captain, yung mga barangay official dyan po sa Poypoy, Bay Laguna. Magandang umaga po sa pamumuno ng kanilang masipag at magiting na barangay captain, ang ating kumpare si Kapitan Alex Perez, at syempre ang kanyang mga konsyales sa pangunguna ni Kagawad Cornelio Manalo, at syempre yung iba pa pong mga kagawad, ano, at saka mga barangay tanod, lahat po ng mga opisyalis ng barangay. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, no? At syempre, binabati rin po natin ng isang magandang umaga yung pong mga taga Barangay Maahas, ano, sa pamumuno naman ng barangay captain. Makisig din po ito at talagang masipag. Walang iba kundi si Barangay Captain Jake Vargas. Good morning po. At syempre sa inyong mga konsyales, sa inyong pong mga kagawad, at syempre doon po sa inyong mga kasama sa sangguniang barangay ng Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, ho. At syempre mga kaisyo, medyo wala na po tayong oras, Wala na po tayong oras. Siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nag-ulat, nag-report ngayong araw na ito. At siyempre, pinasasalamatan din po natin si Mayor Francisco Almeida ng Bayan ng Victoria, lalawigan po ng Laguna. Magandang umaga po sa inyo dyan, Mayor, at sa iyong mga kasamahan sa Bayan ng Victoria, Laguna. At syempre, binabati rin po natin yung pong ABC President dyan. Walang iba kundi si ABC President Kapitan Pahardo. Ayan. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga kaisyo. Siyempre, magandang umaga din po. Ito, mga nagtitext sa atin at nagbibigay ng mensahe. Good morning po, Sir Dante Abrera. Mula po kay Pempem. Sino ito? Pempem di Sarapin. Okay, good morning sa iyo, Pempem. At sa iyong pamilya, ano? At siyempre, magandang umaga rin po sa Kalipayan Riders Club. Sa ating presidente dyan, si President Archie. Yan po sa Cavite. Lalawigan po ng Cavite yan. Mabuhay po kayo. At kumusta na lang sa ating mga miyembro dyan. Okay mga kaisyo, ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At siyempre, sa ating pong palatuntunang Isyu Balita, kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ating palatuntunang Isyu Balita. Dito pa rin po sa J101.5 Big
Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain ng Diyos. Muli, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera, nag-iiwan po ng isang magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Bye-bye!